Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpasensya niyo na po yung aking boses. Kung hindi niyo po maintindihan ay paki-interpret na lang ng kapatid niyo. Okay. Kung hindi natin maintindihan ay tulungan tayo ng Panginoon na ipaintindi sa atin. Alam niyo po, minsan yung kailangan natin is the Lord yung magpuprovide yung kulang. Tama mo ba? Kaya this morning po ay magpapatuloy pa rin po tayo sa ating pag-aaral sa Book of Hebrews. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Sige po, diretso na po tayo sa message po ng Panginoon. Now, yung title po ng series natin is Jesus is Better, Greater, and Superior. Okay? And today po, we will talk about chapter 3. Now, last week, pinag-usapan po natin yung chapter 1 and chapter 2. Ngayon po is chapter 3. Next Sunday is chapter 4. Next Sunday, chapter 5. And then sa last Sunday, kasi may 5th Sunday ngayon, ay meron special message tayo. Okay, magsiseries break muna tayo sa last Sunday, magkakaroon tayo ng special message po. Pero itong series na ito is all about the Book of Hebrews. Short background, discuss natin ito last week, pero hayaan niyo po na ulitin po natin para matandaan natin at sa mga wala po dito last week. Sinulat po ito before 70 AD kasi po yung author ay nag-discuss ng mga pertaining sa temple. Kaya ang temple kasi ng Jerusalem, nag-iba po siya during 70 AD. Dalawang beses nag-iba yung temple ng Jerusalem way back the captivity ng Babylon 586 BC, and dito po ay 70 AD, and until now po ay hindi na po na buo yung temple. The writer is unknown, pero tradition says us that si Paul ang nagsulat po nito. Unknown po, hindi po sigurado, pero ito po ay sinama sa canon, no? 66 book ng Bible, kasi ang centrality ng book na ito is all about Jesus. Kaya pasok na pasok ito sa 66 canonized books in the Bible. And recipients is mga Jewish believers. And ang purpose po nito is to exhort and encourage believers to remain diligent in their faith and not to become spiritually lazy or legalistic. Kasi ang tendency kasi that time ay parang napitempt sila na bumalik doon sa old tradition nila, pagsamba sa temple, pag-aalay ng mga animals. That's why the author encouraged na merong mas mahalaga na dapat silang gawin, which is yung pagsamba nila sa ating Panginoon Jesucristo. And there are words na paulit-ulit po dito na binanggit, is yung salitang better, greater, superior, perfect. Even yung less ay pinaulit-ulit po dito. And next week po yung pag-usapan natin about rest. And bakit natin bakit natin pag-aaralan itong book na ito? Kasi it connects the OT and the NT. No? And the Bible is considered one book po. It's all about Christ. No? Yung Old Testament and New Testament ay patungkol po ito kay Christ. And ito aklat na ito ay nagpapahayag na si Jesus sa hindi lamang niya tinupad ang Old Testament prophecies, kundi mas higit siya. Pinapakita na aklat na ito na si Jesus ay hindi lang fulfillment ng Old Testament, kundi siya po ay better than the Old Testament prophecies. Hinigitan niya yung Old Testament prophecies. No? Kaya sabi ni Jesus, napalito ako hindi para yung labagin ang kautusan, kundi para i-fulfill ito. Pero, hindi lang i-fulfill, kundi mas higher pa, mas greater pa yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. And itong book na ito is magbibigay sa atin ng dahilan para ipagpatuloy ang ating pananampalataya hanggang dulo. Yan po yung pinaka-practical application natin. Next month, focus tayo sa mga more on practical application ng book na ito. Pero this month po ilatag natin yung pundasyon ng aklat po na ito. And this morning po, ang title po natin is, ayan,
Si Jesus is greater, no? Kasi si Jesus ay creator, siya ay God, sustainer, redeemer, greater than angels, Son of God, anointed, and eternal. Ito yung binanggit natin last week po. And this morning po, ang title natin is Jesus is greater. Fix your mind on Him. No? Jesus is greater. Fix your mind on Him. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus is greater. Fix your mind on Him. Last week, fix your eyes. Ituon mo yung mata mo. Ngayon, ituon mo yung iyong isipan. Kasi at the beginning of chapter 3, yun agad ang sinabi niya. Sabi niya, therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus. Ituon mo daw ang iyong isipan sa ating Panginoong Kristo, whom we acknowledge our apostles and high priests. Binanggit dyan na Jesus is our apostles and high priest. Yung high priest, alam na natin, no, nababanggit niya, no, na siya yung punong sacerdote. Pero, very seldom yung nabanggitin niya si Jesus is apostle. Ibig sabihin ba si Jesus is part of the apostle? Hindi, no? Ang ibig sabihin ng verse na yan is si Jesus po ay, kasi ibig sabihin ng word na apostol ay to send out, ipadala, sinugo. Ang kaibahan ni Jesus sa mga apostles ay yung mga apostle ni Jesus pinadala para isugo, para magbigay ng mensahe about kay Jesus. Pero si Jesus pinadala as not a servant of God, but a son of God. Yun yung pinagkaiba. And yun yung tinutukoy ng aklat ko na yan. Para malinaw lang po, para baka malito po tayo. Now, ang sabi dyan, fix your eyes on Jesus. Ano ibig sabihin ng fix your eyes on Jesus? Dalawang bagay po. Yung si Jesus, ilagay natin sa isipan natin yung kahalagahan ni Jesus. Yung kahalagahan niya. Lagi nating isipin sa buhay natin na si Jesus ay ang pinakamahalaga sa buhay natin. No? At yung katayuan ni Jesus. Sino ba si Jesus? Ano ba siya sa buhay natin? Kaya mayroong tanong dyan eh, si Jesus ba ay mahalaga sa atin? Amen. Gaano siya kahalaga sa buhay natin? In our action, in our decision making, gaano siya kahalaga si Jesus sa buhay natin? Anong katayuan niya sa buhay natin? Si Jesus ba, pinupuntahan lang natin pag mayroong tayong pangangailangan? Pag masaya lang tayo? Or si Jesus ang katayuan niya sa buhay natin ay siya yung Diyos, siya yung nasusunod, siya yung inuuna natin sa ating buhay. Alam niyo po, mayroong isang pastor, no, na meron siyang tinatawag na T principle. T-E-A. T. Ito, T. Okay? Ibig sabihin ay, yung T is thinking, yung E ay emotion, and yung A is action. Ang principle na ito is all about napakalaga yung ating iniisip. No? Anong nagdo-dominate sa isipan natin? Kasi po, yung isipan natin ay mag-i-impact yan sa ating emotion. Ano ang palagi mong iniisip? Kaya yun ang palagi mong mararamdaman. Kung ang iniisip mo palagi ay yung mga problema mo, naku, ma-overwhelm ka na iyong problema. Tama? At kung ma-overwhelm ka ng problema mo, paano ka anong action mo? Hindi, parang parang palagi kang matamlay, palagi kang nabibigatan. Why? Hindi yan yung action mo, ay hindi lang yung biglaan. Nagsimula yan sa iyong isipan. At nag-impact yun sa iyong emotion at saka action. That's why, sa umaga po na ito, nire-remind tayo ni Lord, we need to fix our mind on Jesus. Kasi po, yung battle sa buhay Kristiyano po, ay palagi nagsisimula dito sa isipan. Sa isip. Kung talo ka dito, pwede kang matalo sa iyong buhay. Kaya napaka-importante. No? Kaya fix your mind on Jesus. Gaano kahalaga si Jesus sa buhay mo? Ano ang katayuan ni Jesus sa buhay mo? Kaya nga, last week, diniscuss natin na ang katayuan ni Jesus sa buhay natin, He is God. He is our Creator, the Sustainer. He is greater than anything. Itatag natin yun sa buhay natin. Alam niyo po,
kung si Jesus na itatag natin sa buhay natin na siya ay napakataas, I think hindi tayo matatangay ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay, ng mga alalahanin sa buhay. Why? Because meron tayong Jesus na makapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Amen po ba? Now, punta tayo sa next verse. Sabi ng sumunod na verse, nakatabi niyo yung ano, hindi pa ako magbasa. Maganda pala dito, no? Ngayon okay na, parang kita-kita ko kayo lahat. Okay? At kahapon, no? Natawa lang ako dun sa nag-share sa amin kasi yung pinanggit niya, yung naghihikap daw na napapaluha. Kaya alam niyo, naghihikap kayo. Tapos napapaluha kayo. Tears of joy daw po yan. Tears of joy. Yung naantok ka tapos, sabi niya, no? Then, diretso tayo na. Sabi niya, sapagkat si Jesus ay tinuring na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moses. Yan, binanggit ko salitang higit, greater. Yaman ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa sa bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Si Moses, bilang lingkod ng buong sambayanan ng Diyos, ay naging tapat upang magpatotoo sa mga bagay na sasabihin. Ano sinasabi ng Bible sa atin? Kasi si Moses po kasi is one of the revered personality sa mga Hudyo. Kung meron silang parang tinitingala na tao, si Moses yon. Parang next siya kay Abraham. Si Abraham, tatay nila. Tapos si Moses, siya kasi nag-lead doon sa mga Israelita palabas sa Egypt. Kaya mahalaga si Moses sa kanila. Pero ang sinasabi ng Bible sa atin, sinasabi ng Book of Hebrews, na mas higit si Jesus kaysa kay Moses. Now yan sinasabi dyan. Kasi, ang tendency nila, babalik sila doon sa old tradition nila, doon sa Mosaic law, pagsasacrifice ng mga animals. Sinasabi ni author, hindi. Yung tinatag ni Moses ay mas higit si Jesus doon sa mga bagay ko na yun. Okay? And then, next verse, subalit si Kristo bilang isang anak ay tapat sa sambayan ng Diyos at tayo ang sambayan niyon. Kung ating ingatang matibay hanggang sa katapusan ang pagtitiwala at pagmamalaki natin dahil sa ating pag-asa. Ano sinasabi ng Bible po sa atin? No, itong verse na ito is referring to the history of the Israel. Kasi ang sabi diyan, at tayo referring to the Jew. No? At tayo ang sambayan yun. Sila daw po yun, yung bansang Israel. At sila daw po yung house of God. Pinili ng Diyos. And then sabi niya, ni-encourage ng author, kayo mga Hudyo, kung iingatan ninyo yung mga bagay na natutunan ninyo hanggang katapusan at patuloy kayo at pagmamalaki natin, ibig sabihin, sa English first confidence, sa hope na ating inaasahan, masusustain kayo hanggang wakas. Yan sabi ng Bible. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Kasi sa history ng Israel po, ganito po nangyari sa kanila. No? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Ganito po nangyari sa kanila. No? So verse 7, sabi dyan, nag-quote yung author sa Psalms 95. Sabi dyan, kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu, sa araw na ito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patagasin ang iyong puso tulad nung sila'y naghimagsik, nung araw na sila'y subukin sa ilang, kung saan sinubok ako ng iyong mga magulang, bagamat nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 4 na taon. Ang sinasabi ng Bible sa atin, yung mga magulang ninyo, hindi sila nagpatuloy doon sa pananampalataya na sinimulan ng Diyos sa kanila. Kaya naman ngayon, habang naririnig nyo to, huwag niyong patigasin yung puso ninyo. Kasi pag pinatigas yung puso ninyo, ang mag-lead sa inyo yan is rebellion. Naghimagsik sila. Alam niyo po ang nakakagulat dito? No? Kasi sabi sa akin ng Bible, bagamat nakita nila ang aking magawa sa loob ng 4 na taon. Ay, 40 taon. Thank you po. 40 years. No? 40 years. Nakita nila yung himala ng Diyos.
Ganito pala ang tendency, no? Pag hindi tayo nakafocus sa faith natin, kahit ang dami natin nakikitang himala ng Diyos in the past, pwede natin mabaliwala, makalimutan yung ating pananampalataya. That's why every day, every week, every moment, kailangan nating palalahanan yung sarili natin doon sa kabutihan at mga ginawa sa atin ng Diyos. Bilhin niyo po 40 taon. Anong ginawa ng Diyos sa wilderness? Alam niyo ba ilan sila? Approximately po, 2.5 million. 1.5 to 2.5 million ang lumabas sa Egypt. Ganun kadami. At sa ilang po, walang pagkain, walang tubig. At ang sabi ng Bible sa atin, lahat, buong 40 taon, pinakain sila ng Diyos. Can you imagine? Ganun kadaming tao, pinakain ng Panginoon. Araw-araw. Pero anong nangyari sa kanila? Nag-rebelde pa rin sila. And sometimes, I don't know, no? Ako minsan ganun. Minsan may konting parang matinding problema lang. Ang tendency ko, nakalimutan ko na yung ang dami ginawa ni Lord sa akin sa buhay ko. That is our weaknesses. Tama? Na parang madali tayong makalimot sa ginawa ng Panginoon. Tama? For example, kahit sa sa traffic lang eh. Di ba? Sa traffic, di ba? Ayan, itong buhay na to. Tagal-tagal to dito. Di ba? Kung mag-focus ka doon, di ba? Pero pasalamat tayo dahil, buhay tayo. Tapos, buhay ka habang may traffic. Di ba? Ibig sabihin, our tendency talaga as human being is dahil sa mga difficulties ng buhay natin, mabilis tayo makalimot sa mga pagpapala at kabutihan ng Panginoon. Ewan ko ba? I don't know kung nakaka-relate kayo. Pero ako po, hindi ko nilalayo yung sarili ko dito sa mga Israelita. Katulad ako ng mga Israelita na to. No? Mabilis ako makalimot. Now, tingnan lang po natin. Alam niyo po yung pag-rebelde sa Diyos. Paglayo sa Diyos, ay hindi po yan biglaan. Kagaya na natin, kaya sabi natin nakaraan, yung drifting away, ay hindi po yan bigla, dahan-dahan. Ito po, tingnan niyo po mabuti. Yung rebellion kasi, ay bunga yan ng pagtalikod. No? Rebelde, ibig sabihin rebelde, grabe na. Para bang, kinakalaban mo na ang Diyos. Bakit ka kinakalaban ng Diyos? Kasi tumalikod ka sa Diyos. At bakit ka tumalikod sa Diyos? Kasi nireject mo ang Diyos. At bakit mo nireject ang Diyos? Kasi nanineglect mo ang Diyos. Ibig sabihin, for example, bibigyan ko kayo ng example, no? For example, hindi sinagot ni Lord yung prayer mo. At pag hindi sinagot yung prayer mo, minsan, ang gagawin mo, ihinto ka sa minsan gano'n, dito ka sa pagbabasa ng Bible, dito ka sa pag-pray, kasi parang isip mo, ano ba yan, di sinasagot ni Lord yung prayer ko. Ang tendency, mapapalayo ka sa Panginoon. Amen po ba? At ang mangyari, didiskarte ka ng sarili mo. Dahil hindi sinasagot ni Lord yung prayer ko, ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. And, at pag didiskarte ka sa sarili mo, gagawin mo yung sarili mong kaparaanan. Bakit mo gagawin yung sarili mong kaparaanan? Kasi nga, nire-neglect mo na si Lord. Tinigil mo yung foundation, tinigil mo yung prayer, tinigil mo yung pagbabasa ng Bible, which is very important. No? Kaya, importante na fix your mind on Jesus. From time to time, every time, we need to fix our mind on Jesus. Lagi nating isipin. No? Kasi yung isipan na to, from time to time po, nadidistract, nababaling sa ibang bagay. Yeah, we need to fix our mind on Jesus. Now, ang tanong ngayon is, paano natin i-fix yung mind natin kay Jesus? Yun yung tanong. Okay? Number one, how to fix your mind on Jesus? Number one po is, we need to feed your mind with thanksgiving every day. Kailangan mong lagyan ang iyong isipan ng pasasalamat every day. Kasi po, kagaya sabi ko kanina, no,
Yung rebellion, yung turning back, yung rejection kay God, yung neglecting kay God, neglect mo si Lord. I think para sa akin, nagsisimula sa ganitong puso. Ungrateful heart. Ungrateful heart. Kaya nila nineglect si God, nireject nila si God, at nag-turn away sila kay God, at nag-rebel sila kay God. Itong problema, yung puso nila, nakalimutan nila magpasalamat sa Diyos. No? And sometimes, ganun tayo. No? Ang nangyari sa atin ay nakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat lang, ha? Okay? Kaya, di ba sabi ko sa inyo, yung do not harden your heart, kinote yan doon sa Psalms 95. Verse 6 ata. Pero ang unang verse is ito. Okay? Ang unang verse ng Psalms 95, ito. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with the music and song. Di ba? Sabi dyan, lapit daw tayo sa Lord. No, magpasalamat tayo sa Diyos. Umamit daw tayo ng papuri sa Panginoon. And then, let us bow down in worship. Let us kneel down. Why you worship God? Because meron kang puso, meron kang bagay na pinapasalamat sa Diyos. Why you kneel down in the Lord? Dahil meron tayong pinapasalamat sa Panginoon. And we are the people of His pastures, the flock under His, because we are God's people. And then, ang ganda lang sinabi na, we are the people of His pasture. Si Lord yung shepherd natin. Siya yung nag-iingat sa atin. Bakit tayo magpapasalamat sa Diyos? Kasi iniingatan tayo ng Panginoon araw-araw. Alam niyo po, ang shepherd, ang bait ng shepherd is to take care of his sheep every day. Kaya yung parable ni Jesus, gumamit siya ng shepherd na iniwan yung 99 para kunin lang yung isa. Because that is the heart of a shepherd. No? Alagaan yung kanyang mga tupa. Amen? Kaya tanong ko sa inyo ngayon is, kaninang umaga, ano ang pinagpapasalamat mo sa Panginoon? O ngayong araw, nagpasalamat niyo ba kay Lord? Alam niyo po, napaka-importante pala yung yung pasasalamat kay Lord araw-araw. Kasi, tinuruan ako ni Lord dito sa bagay na ito, ngayong week na to, Kasi ngayong week na to, itong boses ko na to, nag-start nung Monday. Tapos nung Monday, Wednesday, may ginawa ko. Kasi this week talaga is very nakakapagod na week sa akin. Kasi meron ako reporting sa school, tapos meron akong ginagawang para sa defense ng thesis namin. And then, meron din mga meetings na piniprepare. Nakakapagod talaga ng week na to. And actually, ganito ang boses ko, mas malala pa nga to Medyo ayos-ayos na to ngayon. Last Friday, alam niyo last Friday, ang activity namin sa school is preaching clinic. Yung preaching clinic, magpipreach kami. And ang preaching namin, walang mic. Tapos, nandito kami, yung audience namin, nandun sa labas. Nandun. Ibig sabihin, kailangan mo sumigaw. And doon sa category ng preaching, ang taas ng percentage ng voice, yung linaw ng voice. Sabi, gagaduhan yun. Kailangan mong isigaw. Sabi ko, kung kailan pa talaga. Di ba na ganito ang boses ko? Di ba? And last Thursday, kasi nagpe-prepare din ako ngayon sa gawain ng men's. Tumawag naman yung binonta ko na pwede mag-resource speaker. Ayaw mo talaga sana lumabas. Gusto ko sana mag-ipahinga to. Pero dahil kailangan, kasi minsan lang siya available, pinuntahan ko. Gabi. Tapos yung pinuntahan pa namin, aircon. At nakatapat pa ako dun sa aircon. Yung kada salita ko, yung nakakakain ko yung ng aircon, yung hangin ng aircon.
Grabe, kaya ganito talaga boses ko. And kahapon po, maghapon kami doon. Maghapon, nakakapagod po. Ako nga, hindi na ako kumakanta, hindi ako sumasabay. Pumeso na ako sa likod eh. Ewan ko, napansin nila sa sunod, pumeso na ako sa likod para hindi nila ako makita na hindi na ako masyado sumasabay. Kasi nakakaya naman kung hindi ako sumasabay. No? Pero alam nyo kanina umaga, habang piniprepare ko ito. Actually, itong bagay na ito, para sa akin ito eh. Tinanong sa akin ng Lord ito eh. Ngayong umaga, Lord, paano ko mag-preach ng ganito? Tinanong sa akin ng Lord, ngayong umaga, ano yung sumunod pagpasalamat sa akin? Kahit ang hirap ng linggo, ano yung gusto mo ipagpasalamat sa akin? Na-praise God ko. Because God fills my heart with thanksgiving. I cried out to the Lord this morning. Pasalamat. God opened my eyes. Ang dami palang pwedeng pagpasalamat sa buhay natin. Kahit mahirap yung sitwasyon, kahit hindi perfect. Kaya, alam niyo po, ngayon, papasalamat ako kay Lord. Kasi kahit nahirapan ako magsalita, pero salamat kay Lord kasi yung preaching naman, hindi naman sa pastor eh. Kahit maganda preaching mo, parang sasabi sa kanila, kahit maganda preaching mo, kung hindi ka naman sasamahan mo, bali wala din naman yun. Di ba? Kaya, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Ewan ko ba? Pwede ba natin palapakan sa Panginoon? Alam niyo, kung may problema tayo, ang tendency natin, mag-focus tayo sa problem. At makalimutan natin yung mga bagay na maliliit na ginagawa ni Lord. Pag meron naman tayo, pag sagana tayo, ang tendency natin is parang i-credit natin sa sarili natin yung mga natatanggap natin. Tama? That's why, importante talaga na meron tayong puso magpagpasalamat sa Panginoon. And, number 2 po, maintain the habit of fellowship. Ay, lapit ako matapos, no? Maintain the habit of fellowship. Ang sabi sa atin, sa verse 12, sabi niya, mga kapatid, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyo na magkaroon ng pusong masama at walang pananampalataya na ito'y naglalayo sa buhay ng Diyos. Mag-ingat daw kayo. Ito ay sinulat sa mga Christian. Kaya ang word is, mga kapatid, mag-ingat kayo. Sa mga Christian sa atin, no, mag-ingat kayo na magkaroon kayo ng puso na walang pananampalataya. Ibig sabihin, mawala yung faith nyo. No? Manghina kayo at maglayo sa Diyos. Kaya sabi niya, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa araw-araw. Ibig sabihin, no, para tayo, may fix natin yung mind natin kay Jesus, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan nila sa isa. Anong gagawin natin sa isa't isa? Palalakasin natin ang loob ng bawat isa. Sometimes, hindi tayo okay. No? Sometimes, last time nga po, may nakausap ako lang, hindi siya okay. And feeling down, sabi ko, sis, minsan nangyari talaga, but God is good, God is faithful, God is sasamahan ka, hindi ka ni Lord, at lapit ka lang sa Kanya, at palalakasin ka ng Panginoon. Kailangan natin ang isa't isa. Kaya nga, anong sikat na verse sa Hebrews about gathering together? Anong verse? Nasa t-shirt niyo po. Natin. Hebrews about gathering together. Hebrews nakalagay sa t-shirt niyo. Hebrews 10:25. Tama? Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Sabi dyan, not giving up. Ibig sabihin, mayroong pagkakataon talaga na mayroong challenge sa pag-attend. Because of circumstances, busyness, or sa situation, mayroong challenge. Pero huwag nating i-give up ang pag-attend sa simbahan. Amen ba? Okay. Masaya ba kayo na
Nandito kayo? Amen! Pwede ba natin palakpakan si Lord sa buhay ng bawat isa? And number 3 po, follow Jesus today. Follow Jesus today. Yung word na today, binanggit dyan, 3 beses. Today, do not harden your heart if you hear God's voice. Sa chapter 3, binanggit 2. Sa chapter 4, binanggit 1. Today, do not harden your heart if you hear God's word, God's voice. Why? Why the author emphasized today? Listen, mga kapatid. Bakit kailangan nating palahanan sa sarili natin na sumunod tayo today? Bakit? Because we cannot guarantee tomorrow. We cannot guarantee tomorrow. Kaya, mga kapatid, kung meron mang sinasabi sa atin si Lord, no? Sinasabi sa atin si Lord na magseryoso ka sa akin. Sumunod ka sa akin ng seryoso. Kailan mo gagawin? Today. As maybe some of us, napapalayo ka kay Lord. Kailan? Best time to come back to the Lord. Sasabi sa inyo, Lord, today. Today. Huwag mo nang pabutin ng bukas because hindi natin sigurado ang bukas. Sasabi sa inyo, Lord, baka sasabi sa Lord sa atin, magpatawad ka, bukas na, Lord. Today. Sasabi sa inyo, baka meron sinasabi sa si Lord, makipagbuti ka, makipag-ayos ka sa mga tao hindi mo kayos, huwag mo lang patagalin. Today. Today. Meron pinapasuko sa iyo si Lord na mga bagay na hindi karapat-dapat sa Kanya. Mga bagay na kasalanan, mga bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon. Kailan mo gagawin? Today. Today. Amen po ba? Amen. Merong pinapalit sa iyo si Lord. Gawin mo na today. Because we cannot guarantee tomorrow. Yung salitang today po, revival, more than 100 times binanggit. Why? Because we cannot guarantee tomorrow. Amen? Kaya, fix your mind on Jesus. Feed your mind with thanksgiving. Huwag nating kaligtaan yung fellowship pagdating sa mga gawain. Not just Sunday, but may mga gawain tayo na ibang gawain and follow Jesus today. Amen? Sige po, tayong lahat po ay lumuko at nanalangin po. Aming Diyos, Lord, tapusin niyo po ang mensahe na ito, Lord, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And give us, Lord, the humility to obey you today. And remind us, Lord, lagi niyo po ang palalahanin ng Diyos ng mga bagay na dapat kami pagpasalamat siya. Yes, Lord. Every day. Every morning, Lord, as we wake up every morning, Lord, fill our hearts, our minds, O God, with thanksgiving. Yes, Lord. And I pray, Lord, by your grace, Lord, dalhin niyo po kami palagi. Dalhin niyo po palagi ang aming mga tuhod, Panginoon, sa pagsamba at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, mahina kami, Panginoon. Napakabilis namin, Lord, makalimot. But Lord, salamat dahil ang iyong kabutihan, ang iyong pangako, ay binuhos niyo po sa ginawa ng aming Panginoon Kristo sa cross. Bilang patunay, Lord, that you are greater than our weaknesses, than our failure, than our sins, O God. You died on the cross, and you rose again
You solve the greatest enemy, death, sin and death. You overcome sin and death. Para patunayan sa aming Panginoon that you are greater, that you are stronger, that you are our Almighty God. Yes, Kaya Lord. Lord, salamat po Lord. Hallelujah. Can this church, can you spend a moment of prayer po this morning? Pwede ba tayong magbanggit ng pasasalamat sa Diyos sa umaga po na ito? Kahit saglit lang po, ano ba yung gusto natin ipagpasalamat sa Panginoon sa umaga po na ito? Let us open our lips to God and let us offer in thanksgiving, worship sa ating Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful time of us. Thank you for this. And Lord, this morning, gusto din po namin magpasalamat o Diyos sa mga kapatiran. Lord, sa mga tao na ginagamit niyo po sa buhay namin para, Lord, mapalakas kami, tulungan kami, Panginoon. Lord, we are thankful, Lord, sa mga tao na yun, O Diyos. Maybe, Lord, sa aming asawa, sa aming anak, Lord, sa mga kapatiran namin dito sa church. Maybe other person, Lord, na patuloy na ginagamit niyo po, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, O Diyos. As a living testimony, O God, that you are good, you're faithful, you're alive, Father Lord. And Lord, gusto din po namin magpasalamat. Lord, even Lord, sa mga pagsubok na naranasan namin sa buhay, sa kahirapan, Lord, sa difficulties, Lord. Lord, we want to thank you because, Lord, even this world is not perfect, O God. But Lord, we are following a perfect God. Yes, Lord. A God who is powerful, a God who is in control of everything. Kaya Lord, meron kaming kapayapaan, meron kaming confident to face every day challenge of God. Because Lord, nandyan kayo, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat, Panginoon. Muli ikaw, Diyos, nakilain ka. Salamat po. Finish this message, O God. Lord, in your name, in the power of the Holy Spirit, in Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.